nagkaroon ng press conference si Governor Gwen Garcia ng Cebu Province at talagang naninindigan siya na hindi siya bababa sa pwesto. Kahit may suspension order na siya galing sa ombudsman, pero hindi talaga siya aalis sa kanyang opisina, mga kabibig. Yan ang kanyang sinabi sa kanyang press conference, mga kabibig. Sabi ni Gwen Garcia, she will remain in position. With the advice of her counsel, Cebu Governor Gwendolyn Garcia is set to write, magsulat daw siya kay Interior Secretary John Vic Remulla regarding the implementation of the 6-month preventive suspension imposed on her by the Office of the Ombudsman last Tuesday. Garcia said she will remain in her position while waiting a response to clarificatory query submitted to the Department of Interior and Local Government, the ILG, or the Commission on Elections. So, maghintay siya kung ano ang magiging tugon ni John Vic Remulla o di kaya ng COMELEC. Okay. In a press conference ngayong araw na to, Garcia maintained that there are legal questions surrounding the implementation of the suspension, citing the lack of approval from the COMELEC amid the 2025 midterm election. Her legal counsel referred to Section 261 of the Omnibus Election Code, which states that suspension of the elected public official during the election period requires prior approval from the COMELEC. So eto, mga kabibig, ang reaksyon ni Governor Gwen Garcia hinggil sa isyu nito at talagang pinaninindigan niya na hindi siya aalis sa kanyang pwesto, aalis sa kanyang opisina bilang gobernador ng Cebu Province. During an election period, pending the final resolution, I imagine that the DLG might also request clarification from the COMELEC. Because you see, as I said, public officials may not be suspended unless it is duly approved by the COMELEC. You are already all aware of this. So pending resolution of my query, I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. We are in the thick of a very, shall we say, spirited and in more colloquial terms, ugly campaign season, and we are going into the final stretch. It is imperative that the province of Cebu portrays this picture and impression of order, of resoluteness and firmness, and that whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the best possible way that I can within the bounds of law. Oh. So yun po ang statement ni Governor Gwen Garcia na hindi siya bababa sa pwesto at sa kanyang opisina. Ito pa kabibig, nakita ko kanina kabibig, ang isa pang maanghang na pagsabi ni Gwen Garcia na I am not stepping down. Naghihintay siya sa response ni John Vic Remulla hinggil sa issue na ito. Okay, ito kabibig, pakinggan natin. It's always good to keep our cards close to our chest. Di man ni card, pero kanina lang usa akong. So we will not telegraph our moves. What should be very clear today is we are writing to Secretary Remulla, and I am not stepping down. Okay. I am not stepping down, sabi ni Governor Gwen Garcia ng Cebu.
Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Sige, ipadlock mo yung Kapitolyo mo, Gwen Garcia. Ito, Governor Gwen suspension ay isang malaking drama. Nangungulilat kasi sa survey para makuha ang sentiments ng mga Cebuano and blame former President Rodrigo Roa Duterte camp. Walang effect na kay PAM for Governor me. Biniblame ba ni Governor Gwen Garcia si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Nako kabibig, may nabasa tayong statement na ni-enumerate ni Governor Gwen Garcia yung rason kung bakit siya ay possible causes kasi daw yung ombudsman ay tawag dito kaalyado ni Duterte, tapos ito daw naghain ng kaso niya ay kaalyado din ni Duterte. So parang puro na lang Duterte mga kabibig. Gwen Garcia is out of photo, felt like she walked away like a royal queen. But for me, she walked away like Trillanes ducking accountability. The only thing royal about that exit was the entitlement. The more you post these gaslight defenses, the more you expose the desperation. You should sound defensive. It's like watching a PR team commit slow motion self-destruction. Every press con just turns into a vlogger-style pa-content drama to gain views. But this isn't entertainment. This is public office. You're not sounding credible. You're sounding like the vlogger of Medyo Maldito, like Snake Princess, posting nonsense of the comeback tour of the Snake Princess clan. This isn't leadership. It's a teleserye flop from Bayuta Ka. Yun ang nagkomento mga kabibig. Ito pa, ang kapal ng mukha mo, Gwen. Umalis ka na. May suspension order ka. 6 na buwan yan. Bakit ayaw mong umalis? Takot ka ba? Natakot daw si Gwen Garcia. Ito pala yung Moises Garcia de Parini. Ang dami pala. Oo, ito pala yung laman ng ombudsman order. Ay, okay. Ito pala. Naku. So, paano yan? Paano kaya, tawag dito, ano kayang maging sagot ni John Vic Remulla? As expected, hindi talaga yan bababa si Gwen Garcia kasi feeling niya siya ang mamayari ng Kapitolyo ng Cebu. Diba? Respect the law po, Ma'am Gwen Garcia. Kailangan mo nang umalis dyan. Pakapalan ng mukha si Manang. Yan ang mga komento ng ating mga netizen. Pakapalan daw ng mukha itong ginagawa ni Gwen Garcia. Sabi ng isa dito, ang saba, dili jud magaba. Naramdaman mo na ba ang karma, Gwen Garcia? Yan ang mga komento ng mga iilang mga netizens. For me naman, ang fina-fight ni Governor Gwen Garcia, itong saan ba ito? Yung omnibus order na kung sa panahon ng kampanya bawal ang magsuspenso ng isang politikong tumatakbo. Pwede namang may suspension as pwedeng maging pwedeng maging okay ang suspension or tawag dito posible ang suspension ng isang politiko kung either alam ito ng COMELEC. Kaya nga sumusulat sila kay John Vic Remulla or di kaya sa COMELEC. So pag may response na ang COMELEC or si John Vic Remulla at ang response nila ay ipagpatuloy ang suspension ni Gwen Garcia, I think Gwen Garcia will follow. As long as wala pang reply si John Vic Remulla or di kaya ang COMELEC is mananatili pa rin si Governor Gwen Garcia sa kanyang pwesto at sa kanyang opisina mga kabibig.